Amen. Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng naririto at sa mga nakasubaybay via live streaming. So sa umaga pong ito, handa na po ba yung puso natin, yung isip at yung ating physical na katawan para muling magpuri sa Panginoon? Amen! Amen! Because the Lord wants our focus, yung puso, yung isip natin na sa Kanya lang sa oras na ito. Remember, once lang po tayo every week na nag-gather para magpuri sa Panginoon. And this time, i-focus po natin yung puso at isip natin sa Panginoon. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na nararapat sa Panginoon. Amen? So sa umaga pong ito, sama-sama tayong magbigay ng papuri, ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Father God, we give you praise. We give you all the glory and honor at sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mong ialay muli namin ang aming mga tinig, ang aming kalakasan sa iyo upang ibalik sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan. Amen and amen. Hallelujah. Yes, you are awesome in this place, Lord. Hallelujah. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. Yes, you are awesome, God. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will go. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. And I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will go. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Truly, Lord, that you are an awesome God.
Let's continue to give praise to our great God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There's none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you. There's none like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah! Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There's none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Sing it again, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against?
can stand against. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo, O Diyos. Patuloy ka naming pupurihin sapagkat Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ay dakila sa lahat ng bagay. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah, you are great. You are worthy to be praised. Lift your voice to the Lord. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. The name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God.
because you're holy forever, Lord. All generations will cry out to your name, for you are holy. Hallelujah. All generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Hallelujah! Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Hallelujah! All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. The angels cry, and the angels cry, holy, all creations cry, holy Lord, holy.
people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. Yes, you are holy, Lord. All creations cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Oh yes, Lord, hear your people sing. Hear your people sing, holy, To the King of Kings. to the King of Kings. Hallelujah. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, let's worship our great and mighty God, who is holy, who is forever, forever our We great and worship mighty you. God. Oh, holy. Worship. Come on, worship your Savior, your great and mighty King, the King of Kings, the Lord of Lords, our forever living God. Oh, for your name is great, Lord. For you are the highest, highest among them all. Hallelujah. We worship Hallelujah. you, Jesus. Hallelujah. You are holy. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Yes, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All creations cry, holy. All creations cry, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be.
because you are holy God, our living God. Ikaw lamang, O Diyos, ang nararapat na sambahin, ang nararapat na purihin, for you are holy. You are holy, Lord. Hallelujah. Come on, let's shout all the praises, all the adorations to our great and mighty God. Purihin ka, Panginoon, ang hari ng mga hari. Your name is above all names, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you for your greatness, for your love, and for your kindness, O Lord. You truly deserve, Lord God, ng lahat-lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. We just want to thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, Panginoon. Mula sa pinakamaliit na bagay, Panginoon, na hindi namin nakikita, hanggang sa pinakamalaki, Panginoon, kung paano mo ipakita kung gaano kadakila ka sa aming buhay. We thank you. We thank you so much, Father God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na inilalaan namin ang aming puso at isipan, ang aming pandinig sa pakikinig ng iyong mga salita. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon, at muli sa iyo lamang ibinabalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati at pagsamba. Tanging sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. 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 God is worthy of our praises. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pwedeng tumayo tayo muli. Sige po, tayo tumayong muli at ating pong palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat po. Tayo po ay makakaupo. So bago po ang lahat, inaanyayaan ko po ang bawat isa na yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, O Diyos, kami po ay nagagalak, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kami, O Diyos, ay makikinig, Panginoon, muli ng iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. At sa aming pong pakikinig, Panginoon, aming Ama, dalangin po namin, O Diyos, na buksan po ninyo ang amin pong mga isipan, ang amin pong mga mata, ang aming puso, Panginoon, sa inyong mga salita. At naisin po namin, Panginoon, na marinig, Panginoon, ang iyong mensahe na inyo pong inihanda sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong lingkod, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang maghari sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At Amen. Praise the Lord. At God is good. Yeah, hindi lang sa isang linggo napakabuti ng Panginoon. At totoo ang pangako ng Panginoon sa atin na binigyan niya tayo ng, tama si Pastor Pabs, binigyan niya tayo ng isang linggo na magandang panahon. Di ba? Bagamat masama, meron tayong masamang panahon, no? May pumasok na bagyo, pero umalis agad. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Di ba? At merong ulit. Pero nakita natin na talagang ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Hindi siya nagkukulang sa kanyang pangako na iingatan niya ang bawat isa sa atin. So ngayong umaga po ay
Nais ko din po nabatiin po ang lahat po ng mga sumusubaybay sa amin sa live streaming at naway ang Panginoon ang patuloy na mag-iingat sa inyo at kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa oras po na ito. So yung mensahe po natin sa umagang ito ay do not lean on to your own understanding. At ito po ay hango po sa Pangalawang Samuel chapter 24 beginning from verse 1. Okay? So bago natin basahin po 'yan, probably one of the most quoted verses in the Bible o sa lahat po ng mga mananampalataya, po is yung Proverbs chapter 3 verse 5. Yan. Diba? Sinong may memory verse nito? Alam ko lahat na tayo, memory verse natin yan eh. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So itong verse po na ito ay tinuturuan po tayo not to lean on unto our own understanding. But with all thine heart, sa Tagalog, buong puso, at lubusan, tayo ay magtitiwala sa Diyos. Ito yung klase ng pagtitiwala na inaasahan po ng Diyos sa bansang Israel, na kanyang pinili. At hindi lamang po noon, kundi maging ngayon, bagamat paulit-ulit po na natin na sinasabi na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos at huwag manangan sa ating mga sariling kakayahan, our action tells otherwise. Maraming pagkakataon that our actions tells otherwise. Kahit pa ulit-ulit po na pinapatunayan ng Diyos sa atin na siya ay Diyos na mapagkakatiwalaan. So this morning po, I want us to learn from the life experience of King David. And I hope and pray it will help us to redirect yung buhay po natin carefully towards building an unwavering trust in God. Kasi ang nais po ng Panginoon sa atin is walang pagdududa. We have to trust the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. Dahil kung titignan po natin yung kapasidad po ng tao, it takes time to build an unwavering trust, lalong-lalo na sa Panginoon. We have seen that from the lives of the apostles. May mga hihimplo na ibinigay ng Diyos sa atin, especially in the lives of Thomas. King David trusted God more than anyone. Yet, from this account that we are about to see, he failed to trust God, but lean on to his own understanding. So if you have your Bible with you, kung meron po kayong mga Bible sa umagang ito, please open with me in chapter 24 of 2 Samuel, at tayo po ay magbabasa, kanina sabi ko verse 1-10, Pero babasahin po natin yung verses 1 to 4, then we jump to verse 10. Pwede ko pong hilingin ng bawat isa na tayo po ay tumayo. Yan, samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Muli, hilingin ko na tayo ay salitan sa pagbabasa. Yan. Verse 1, babasahin ko yung verse 1, babasahin niyo po yung verse 2. Dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Sumagot si Joab,
Sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sambayanan. At sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Ngunit, bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng verse 10. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Maraming salamat po. Tayo po ay umupo. And may God bless the reading of His words this morning. So, umpisahan po natin ang ating mensahe sa pagtalakay natin doon sa unang verse po ng ating scripture text. Ano po? Sinabi dito, sa ating natunghayan, na muling nagalit po si Yahweh sa Israel, at ginamit niya si David upang sila ay parusahan. Ngunit, hindi binanggit po dito kung ano ang dahilan, bakit po nagalit si Yahweh. Wala pong binanggit yan kung ano po yung dahilan kung bakit po nagalit si Yahweh. Mahalaga na malaman natin kung bakit nagalit si Yahweh. Kaya atras tayo sa chapter 23 ng 2 Samuel. Sa chapter 23 ng 2 Samuel, atras po tayo. So yan po yung mababasa po natin sa chapter 23 ng 2 Samuel. Sabi po niya dyan, ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse, siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang mayakda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Mahaba po yung chapter 23. Ang mga nilalaman po nito ay ang awit na sinulat po ni Hari. Ito yung kasunod po niyan. At pagkatapos noon, hindi ko na po babasahin yung chapter 23 kasi kulang po yung oras po natin. Mahaba po yung chapter 23. Pero isa-summarize ko na lang po. So pagkatapos po nito, makita po natin yung sinulat ni Haring David na awit. Tapos pagkatapos noon, ay yung listahan ng 3 magigiting niyang kawal. Tapos pagkatapos noon ay yung listahan ng mga 30 magigiting niyang kawal. At dito napapaloob yung mga ginawa po nila o yung mga naging ambag po ng mga mighty men of Israel na nabanggit po dito. Noong panahong pong iyon, kapag pinag-uusapan po ang Israel, it was about King David. Ganyan po siya ginawang dakila ng Diyos. Kaya nang nakita po natin doon sa talata 1 ng chapter 23. It was about King David. Ganyan po siya ginawang dakila ng Diyos. He was so great and popular dahil sabi nga, nakita po natin ginawa siyang dakila ng Diyos. So balik tayo sa katanungan na, bakit kaya nagalit si Yahweh sa Israel? Pwede bang magalit si Yahweh ng walang dahilan? Hello? Pwede bang magalit si Yahweh ng walang dahilan? Para sa akin, hindi. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos na matiisin. Amen? Ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Hindi po basta-basta nagagalit ang Diyos sa atin. And it will take a serious sin para magalit po si Yahweh sa Israel. At base po sa natunghayan po natin, nagalit si Yahweh kay Haring David because David is now leaning, depending on his own understanding. To protect Israel from his enemies. Yahweh perceived this in David's heart. Nakita po ng Panginoon ito sa puso ni David. At pwedeng ito po yung simula ng pagiging mapagmataas po ni Haring David at hindi na magtiwala kay Yahweh. Sa sitwasyong ito, ano ang makita natin na katangian ng Diyos? Hindi siya nagpapabaya.
Diba? Nakita po natin yung isang katangian ng Diyos dito. Hindi po siya nagpapabaya. Hindi po niya hinahayaan na ang kanyang anak ay tuluyang magkasala. At ito nga yung kanyang ginawa kay Haring David. Ano po? Sa palagay nyo, God will incite David to make sin, to punish them? Ganon ba yung Diyos na pinaglilingkuran po natin? Hindi po. Ang problema po sa atin, hindi naman nawawala yung trust natin sa Diyos eh. Only most often we depend on our own understanding, on our own strength. Hanggat maaari. Ganun po tayo. Hanggat maaari, kaya natin. At ito yung ayaw ng Diyos. Why? Because it leads us to become proud of ourselves. Because it is but natural for a man like David ito yung sabi ko kanina, bakit nagalit si Yahweh sa Israel? Dahil kay Haring David. Nakita natin kanina, na walang dahilan, walang sinabing dahilan kung bakit nagalit si Yahweh sa Israel. Pero ito kanina, as we go back to chapter 23, ito po yung nakita natin na dahilan kung bakit nagalit po si Yahweh sa Israel. Dahil kay Haring David. Pangalawa, dahil po nanangan siya sa sariling karunungan. Nanangan po si David sa sarili po niyang karunungan. Sabi ko kanina, it is but natural, bago po yan, ito yung gusto kong sabihin, po. It is but natural for a man like King David to become proud, to trust in man, to lean on his own understanding. Po. Natural po ito sa buhay po ng isang tao. Sa buhay po natin. Po. At napakabuti ng Panginoon dahil iniingatan niya tayo sa mga bagay na ito. Amen. Amen po. Napakabuti ng Panginoon dahil iniingatan po niya tayo sa mga bagay na ito. Kapag nasa tuktok tayo ng tagumpay, tinitingala tayong tao, at sinasabihan po tayo ng magagandang bagay, certainly, we are tempted to look to ourselves. Kaya nagagalit sa atin ang Diyos. Nagagalit sa atin ang Diyos dahil galit siya sa mga mapagmataas. Diba? Sabi ng kanyang salita, galit siya sa mga mapagmataas at sa mga hindi nagtitiwala sa Kanya. God wants us to depend on Him at all times. Yun po yung nais ng Diyos. Tayo ay dumepende sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Then, unknown to David, God tested him. Balik tayo sa verse 1 ng chapter 24. Anong sabi po niya sa verse 1, chapter 24? Sabi po niya doon, yan. Yung pangalawang sentence, po? Lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Yan. Ito yung command ni Yahweh. Ito yung utos ni Yahweh kay David. Sabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. At dahil si Yahweh ang nag-utos sa kanya, agad niyang tinawag si Joab, yung kanyang commander. Po? Makikita natin yun sa verse 2. Sabi niya, kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, pumunta ka kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman kung gaano sila karami, sabi niya. The thing is, did King David ask himself or the Lord why he wants to have a census? Ito yung naging problema kay David. Po?
Dahil narinig po niya yung tinig ng Diyos na siya ay gumawa ng census, hindi po siya nagtanong. Hindi man lang niya tinanong yung kanyang sarili, o hindi man lang tinanong niya ang Diyos kung bakit si Yahweh, kung bakit kailangan niyang gumawa ng census. Ano po? Ito nga ba ay kalooban ng Diyos o baka kalooban niya? Hindi man lang sumagi sa kanyang isip yung katotohanan na, bakit Lord, gusto mo pang malaman kahit nga buhok namin, the number of our hairs, di ba? Kayang bilangin ng Diyos, di po ba? Even the number of your hair, alam ng Panginoon yan. Yung pa kayang numbers of people in Judah and Israel. So hindi man lang nag-isip si David. Hindi kaya iniisip ni Haring David kung gaano makapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran na hindi niya kayang malaman sa isang iglap kung ilan ang tao sa Israel at sa Judah. Ito pa, even after Joab asked him in verse 3, anong sabi ni Joab sa verse 3 sa kanya? Sa Tagalog, si Joab lang nakalagay dito, pero sa English makikita natin, not only Joab who asked him, bakit? Kailangan nila ng census. Even yung mga commandant niya, yung mga commanders po niya, sa English makikita po natin. They asked David, bakit hari, mahal naming hari, kailangan mo pang malaman ang mga bilang ng mga tao sa Judah at saka sa Israel. Pero iginiit pa rin ni Haring David yung kanyang naisin. Why? Kasi narinig niya, ito yung tinig ng Diyos, ito yung utos ng Diyos sa kanya. Di po ba? Kaya sabi na lang ni Joab sa kanya, sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sambayanan. At sana'y makita ninyo ang katuparang ito. Hindi po. Sabi, ngunit bakit gusto pa ninyong malaman ang bagay na ito? Sabi po ni Joab sa kanya. Baka kay Joab po, insignificant and unnecessary yung gustong mangyari ng kanyang hari. So even Joab knew that there was something wrong with the census. Pero hindi siya pinakinggan ni Haring David. At iginiit pa rin niya yung kanyang utos. For that, I tend to believe that the census is not God's idea, but King David. Yung census po ay idea po ni David, hindi po idea ni Yahweh. Ano po? The census is God's way to correct King David. Yung census, ipinag-utos na lang ng Diyos kay Haring David yung census kasi gusto niyang i-correct si David doon sa kanyang gustong gawin na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Because he leaned on his own understanding. Dahil sa oras na yon, si David ay nagtitiwala na siya sa kanyang sariling karunungan. Nagtratras na siya sa kung ano yung meron siya na nakita natin sa chapter 23. Di ba? Ginawa na siyang dakila ng Diyos Binigyan siya ng maraming mga magigiting na kawal na kayang ipagtanggol po ang Israel sa lahat ng kanilang mga kaaway. So because of this, David ay nagkaroon na po siya ng kwan sa puso niya na manangan sa sarili po niyang karunungan at kakayahan. Kagaya nga ng nasabi ko sa atin kanina, yan po yung posible sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pagpapala. Kung minsan,
Kaya ang dahilan kung bakit hindi pa tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pagpapala is because we don't know how to handle the blessings na ibibigay po ng Diyos sa atin. Nakikita po natin, there are great people, man of God. Yung isang tao na nakita natin, na nalihis na po siya. Sinundan ko po, tinatry ko po na sundan po yung buhay niya nung magsimula siya sa Panginoon. Maganda yung simula niya sa Panginoon. Siya ay nagdilingkod ng tama. Siya ay nagtuturo ng tama. Pero nung siya ay naging tanyag na, hindi na tama. At nakita po natin kung ano po yung nangyari sa kanya. Marami po yung mga nakikita natin na ganyan. Why? Dahil po, sa ating nakikita ngayon, sa katahuan po ni David. So let us make no mistakes. Lahat po ng iniisip ng tao ay alam ng Diyos. Maging ang iniisip ng dyablo, para tayo po ay i-harm po. Hindi po lingid sa Kanya. That is why God knows how to protect us from the evil one. Amen po. Yan. Our God is omniscient, all-knowing God. Nothing is hidden in His sight. Even now, God knows what we are, if we are attentive to His words or not. What you are thinking about the person next to you. Alam po ng Diyos yan. What are your plans after the service? Alam po ng Diyos yan. And the good thing is, He knows your needs. Amen. And the good thing is, He knows your needs. Alam po niya yung pangangailangan ng bawat isa sa atin kung bakit tayo nandito. And He knows exactly how to meet the needs. Exactly, alam ng Panginoon kung paano po niya imimit po yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, huwag ka pong mangamba. I-focus mo muna ang iyong sarili sa salita ng Panginoon sa umagang ito. At ang Panginoon, God exactly knows how to meet your needs after this. Kaya yung unang aral na dapat po nating matutunan sa araw na ito, magtiwala sa Diyos ng buong puso at lubusan. Sa lahat ng pagkakataon, dahil ang nais po ng Diyos ay maranasan po natin yung buhay na masaganang lubos. Amen po. Yun po yung nais po ng Panginoon sa atin. Maranasan po natin yung buhay na masaganang lubos. Yun ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? John 10:10. Yun naman yung pinakarason kung bakit tayo nandito. Dahil nais po natin maranasan po yung masaganang lubos na buhay. Remember, King David was a man after God's own heart. Many started well and ended well, but many also ended miserably. Why? Because narrow is the gate that leads to eternal life, and wide is the gate that leads to destructions. Do we want to end well? Do we want to end well? God wants King David to end well. Ganon din po sa atin. Then, follow the example of King David. Not the former, but the latter that we are about to discuss. Hindi po yung nakita natin na ginawa po ni King David, yun po, wag po natin gayahin yun. Ang gagayahin po natin ay itong susunod. Sa verse 10, ganito po yung ating mababasa sa verse 10, yung huli po nating verse. Matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Again, sabi ko kanina, ang kasalanan po dito ni David ay
Hindi po yung census per se. Ano po? Kundi ang kawalan niya ng buong puso at lubusan na pagtitiwala kay Yahweh. At yung pagnanais po niyang dumepende sa kakayahan ng tao para ipagtanggol ang Israel sa kanyang mga kaaway. Kaya nagkaroon siya ng idea na ipabilang po yung buong Huda at Israel. So when David realized that he made such a foolish thing, he repented and asked for forgiveness. Ano po? He repented and asked for forgiveness. Yun po yung makita po natin doon. When we are convicted of sin, we need to repent. Amen. Hello? When we are convicted with sin, we need to repent. Kasi karamihan, kung minsan kinoconvict na tayo ng banal na espiritu, ayaw pa nating mag-repent. Minsan ito po yung nakakaligtaan po natin. Ito po yung kung minsan hindi natin binibigyan ito ng halaga, ng weight. Hindi yung maghintay, yung bigat. Parang kung minsan ipinag-uumaga natin, o minsan it takes hanggang nakalimutan na natin. Tapos maalala lang natin kapag sinisingil na tayo ng Panginoon. So, when we are convicted of sin, we need to repent, just like David. To repent is to acknowledge the sin or wrongdoing we committed. Kailangan natin ulit itong ipaalala sa atin. Kasi yung mga kuminsan, ito yung mga nakakalimutan po natin. Kung bakit yung relasyon po natin sa Panginoon ay hindi po siya nagiging intimate. Diba? Hindi po natin ito binibigyan ng weight sa ating isipan. Yung paghingi po ng tawad. Kaya po, nahahadlangan po yung pagpapala ng Diyos sa atin because we do not repent from our sin. Small sin, big sin is sin before God na humahadlang po sa pagpapala ng Diyos sa atin. Siguro we repented because kung may nagagawa tayong malaking kasalanan. Pero pag maliit, naiintindihan naman ni Lord yan Okay na yan. So like David, he repented. To repent is to acknowledge the sin or wrongdoing we committed. And then, he asked for forgiveness. Hindi pa natatapos yun. Yung pag-repent po natin. We need to ask for His forgiveness. Because asking for forgiveness is asking God to cleanse us from our sin and wrongdoing we committed. Ano po? Minsan, kino-confess po natin yung ating kasalanan. Pero nakakalimutan natin na hingin sa Panginoon. Panginoon, kagaya ni King David, cleanse me from my sin. Purify me. Diba? Hanggat hindi po natin hinihingi po sa Panginoon na tayo po ay linisin sa ating mga nagawang kasalanan, nandun yung kasalanan. He will remember our sins. Hindi po yan kasama sa He will remember our sins no more. So we have to repent and we have to ask for forgiveness. Ito yung katotohanan, ito yung tama na proseso ng paghingi po sa Diyos para linisin po niya tayo sa atin pong mga kasalanan. Magkaiba po yung to repent and to ask forgiveness. Na-explain na po natin po iyan. Ang kasalanan ay laging may nakalaan na parusa. Tatandaan po natin yan. Kaya sa mga sumusunod po na talata after verse 10, magmula sa verse 11, makita natin na pinapunta ng Diyos si Prophet Gad kay Haring David para ibigay po yung 3 parusa, pero hindi 3 yung parusa nila. Mamimili siya sa 3 ng isa. Napakabuti ng Diyos. Pinamili pa si David
kung ano yung gusto niyang parusa. Pero dito makikita po natin na kahit po nagsisi po tayo, naghingi po tayo ng kapatawaran, ang kasalanan ay mayroon pong kabayaran na hindi po natin pwedeng takasan. Ano po? May nakalaan po na kabayaran yung ating kasalanan. At kung buong puso at tunay ang ating paghingi ng tawad, titiyakin ng Diyos na makakayanan po natin na pagtagumpayan ang parusa na Kanyang ibibigay sa atin. Amen po. Ganun po kabuti ng Diyos. Bagamat meron po tayong, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Bagamat meron po tayong kasalanan at meron pong hindi natin pwedeng takasan yung kasalanan na yon, meron pong nakalaan na kabayaran, pero titiyakin po ng Diyos na makakayanan po natin na harapin po, mapagtagumpayan po yung ibibigay ng Panginoon na kaparusahan sa atin. Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. Tinitiyak po niya na wala pong dahilan o rason na hindi po tayo magtiwala o ipagkatiwala yung ating buhay sa Kanya ng buong puso at lubusan. Ang karanasan na ito po ni Haring David ay lalong nagpaigting po sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Mababasa natin iyan sa mga huling chapter ng 24. And I want to quote sa verse 24 hanggang 25 ng chapter 24, sabi po niya diyan, "But the king replied to Araunah, 'No, I insist on buying it.'" Yung it dito, yung the land that God commanded King David to buy to build an altar for the Lord. Ano po? Kasi inutusan po ng Diyos si David na bumili pa po ng lupa para doon itayo po niya yung altar, to build an altar for the Lord as an offering to the Lord. Sabi po niya, nung bibilhin na po ni King David ito, kay Araunah, si Araunah po yung may-ari ng land. Sabi po ni David, "I will not present, no, bibilhin ko ito, babayaran ko ito," kasi ayaw ipabayad sa kanya ni Araunah. Dahil kilala niya si King David. Kung ano yung meron ako, sabi ni Araunah, kunin mo na lang, aking David. Ganyan po kadakila si David, di ba? Ganyan po karespetado si David. Si Araunah, yung lupa na ito, ayaw ipagbili ni Araunah kahit kanino. Binibili niya ng maraming tao yung maganda kasi yung lupa ni Araunah. Kaya yun yung sinabi ng Diyos na bilhin ni David. Pero nung si David na ang bumili kay Araunah, ibinigay po ni Araunah kay David. Sabi niya, huwag mo nang bayaran. Pero anong sabi ni David? Ang sabi ni David, "I will not present a burnt offering to the Lord my God that have cost me nothing." Sabi po niya. Kaya sinabi ko kanina, yung experience po ni David doon, nung itong nangyari kay David, lalong nagpaigting po ng kanyang pananampalataya at ng kanyang relasyon sa Diyos. And David built an altar for the Lord. Doon po. Ikaw kapatid na nandito o nakikinig sa oras na ito, ipinagkatiwala mo na ba sa Diyos ng buong puso at lubusan ang kaligtasan ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus? Kaya sa oras po na ito, bago ako magtapos, gusto kong pakinggan mo ang sinabi sa Luke chapter 16, verse 27 hanggang 31. Ano po? Luke chapter 16, verse 27 to 31. And this was taken, ito po yung parabola po ng mayamang lalaki at si Lazarus. At ito din po yung sinasabing a plea for those still alive. A plea for those still alive. Pakiusap, plea, pakiusap. Sabi po niya dyan sa verse 27, he answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house,
For I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Bakit ganito yung pakiusap ng mayaman kay Abraham? Because he was in torment in hell. He is tormented in hell. So hell is real. Hell is real. Likewise, from our scripture text today, God is also telling David and us that the saving of our soul from hell matters more than what we have in this life. Yung kaligtasan po ng ating kaluluwa, dahil totoo po ang impyerno, matters more than what we have in this life. Dahil kung ano yung meron po tayo sa mundong ito, mawawala po yan. Today, I invite you, surrender your life to Jesus, who alone can save us from eternal condemnation in hell. And in conclusion to our topic, do not lean on to your own understanding. Ano po, yung missing link po dito is pray. Amen. The missing link is pray. Nakalimutan po ni David na manalangin. Narinig niya yung tinig ng Diyos, pero nakalimutan po niyang idulog ito sa Panginoon. So you will not lean on to your own understanding. Sino man yung mangusap sa atin, kahit po pa natin na mangusap ang Panginoon sa atin, ano po yung dapat natin gawin? Pray. Ang pananalangin po ay isang pribileyo na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Amen po. Pray, pray, and pray. In Proverbs chapter 16, verse 3, sabi po niya dyan, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. It is of utmost important that we come to God in prayer and commit our actions. Dahil nakita natin sa nangyari kay Haring David, bagamat si Yahweh ang nangusap sa kanya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ay parang isang patibong na ikapahamak ng buong bayan ng Israel. We still have to commit our actions to the Lord. To be sure, it is the Lord's will. Amen po. Praying is a wonderful privilege. Pray, pray, and pray in Jesus' wonderful name. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong buhay na salita, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin, O Diyos, kayo po ang nagturo sa amin ng inyong mga makapangyarihang salita sa amin pong kalagitnaan. Lord, purihin ka. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, O God, sa pakikinig ng bawat isa, Panginoon, sa inyong mga buhay na salita sa umagang ito. Kayo po ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng kalayaan, ng kaalaman, ng kahunungan para, O God, patuloy po namin maunawaan yung naisin po ninyo na ibahagi sa amin, O God, sa oras po nito. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nakinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Wala ka pong lalampasan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Amen at Amen. Praise the Lord.